Welcome back sa Topic Squad. Nandito na tayo sa Big Tambayan kung saan makipagkwentuhan. Hindi, joke lang. Ah, bakit nga ba ako naggaganito? Meron tayong guest sa Topic Tambayan. Kung di nyo naintindihan, sinabi ko dahil parang engot lang. Isang episode kung saan may kasama na naman tayong MC na nagpaunlak sa atin ng sa oras niya at bigyan tayo ng konting kwentuhan na makasama natin sa channel. At yung kasama natin, isa sa mga nabanggit natin na nag-start tayo, no? Na isa sa mga pinapanood nating apat, even before nagkaroon tayo ng channel. May mga reference, may mga laro, may mga concept na doon natin nakukuha sa ginagawa niya. And then doon din natin mas na-appreciate kung gaano ka, ano bang tawag niya doon? Ka-student of the game yung mga MC na pinapanood natin, dahil hindi lang sila basta nagre-react. Nakikita natin na sa mga susunod na laban nila, nandun na yung mga ibang ni-review nila na technique. So kita natin na ever evolving ang ang game nila. So itong makakausap natin, for sure kilala nyo na. For sure kung nanonood kayo sa amin na channel, malamang nakasubscribe na kayo sa channel niya. And recently nagkaroon tayo na ito ng chance, nagbunga na yung chance na makasama natin ang nag-iisang Zaki. Yes. Yo. Yeah. Magandang araw sa inyo, sa lahat ng nanonood ng Topic Squad. Salamat din sa pag-imbita sa akin dito. Yes. Solid. Na-check ko yung video ni Vitro, may parts akong na-check doon. Dahil sa stream ko may mga nagko-comment, kaya chinek ko na yung Topic Squad. Sabi ni Vitro, oy sige, doon ko na umpisa. Ano masasabi mo? Sabi ni Vitro, pwede daw kayo mag 2x2. Feeling ko Itago nga na daw namin yung mga idol namin. Sa style, parang bagay nga, pwede, posible. Or match kami ng, siguro, feeling ko magkakaroon kami ng chemistry kung sakaling magkakampi kami. Pero feeling ko magiging problema yung distance namin sa isa't isa kasi Cavite siya, tas ako Rizal, Pasig. Nag-i-stay daw siya dyan sa Mandaluyong. Ayun. Lapit lang. Nasakay. parang malug lang nag-connect. Then nabanggit niya kasi doon na magkasama daw kayo sa mga amateur league. Oo. Tropa kami. Nung nagsa-start pa lang ako sa Rap Lines, nandun na siya. Ano din siya, parang nagsisimula rin siya. Tapos, andun nga, ang dami nandun. Si Bagsik. Si Sequence ba nakasabay mo? Ayun, tama. Sequence. Nakalaban ko si Sequence ng debut battle ko sa lahat ng battle. Si Sequence yung kalaban ko. Si Vit nakalaban mo na? Si Vitrum? Hindi pa kasi, hindi ko rin siya trip kalaban kasi nga parang mas tropa kami dun sa mga sa pag-event, mas vibes kami ba. Kaya parang hindi ko naisip na pwede kami ganun. Pero ever ba, before nung sinabi ni Vitrum, ever ba may na-consider mo na paano kaya kung mag 2x2 ako o hindi pa? Hindi ko naisip na pwede yun. Tsaka, wala rin naman atang 2x2. Pero yun nga, nagkaroon lang ako ng idea na, pag nagkampi kami, parang match na match yung energy mabibigay namin. Kupal over. Parang. Ikaw sa kaliwa, ikaw sisigaw sa kaliwa, ikaw sisigaw sa kanan. Si Vitrom sa kanan. Ayos na yun. Kupal overload, ginawang pares no? So una ka naming una kong exposure talaga sa'yo, Sunugan. Yung Kumugan pala. Then parang doon ko mas unang nakita na, teka lang, kala ko nakita ko na lahat ng style. Ito parang sa akin bago sa pandinig na rat-rat siya na nagra-rhyme, slant, may mag-slant, pero masakit pa rin. Alam mo yun, hindi siya, meron kasing
minsan na-sacrifice yung rhyme para sa punto. Meron naman nasa-sacrifice yung punto kasi nga kailangan ang ganda ng rhyme. Pero itong style mo parang ang ganda ng balance na rhyme na hindi umay tapos ang sakit parang yung balls ni K-Ram naalala ko pa sa isip ko yung pucha yung mga ang gaganda ng rhyme nun pero ang sakit pa rin eh. Itong style mo ever since pumasok ka, alam ko meron ka na mga before pa Zaki yung name mo, meron ng career, ganito na talaga nag-start? O nung una medyo ano lang, puro jokes tapos aggression, puro paulit-ulit lang yung kasi noon hindi pa naman ganun ka-evolve yung battle rap eh. Kumbaga pag Mm. sumisigaw ka tapos may punchline ka, mananalo ka na eh, ganun lang. Tapos ganun lang yung rap battle. Ngayon, Mm. ano na, sobrang daming kumbaga kailangan mo nang i-expand talaga yung arsenal mo dahil ang daming magagaling eh. Hindi na siya Mm. hyper competitive yung rap battle ngayon. Sobrang daming mahuhusay. So, Mm. ilang MC, kailangan mo talaga matutunan timplahin yung material mo, performance mo, yung punto or rhyme, anong kasi decision mo yun eh. Pag hindi gumana sa stage, wala, sa'yo din naman yung balik nun. Parang ganun. Mm. Mm. Kailan ka nag-pivot na papunta sa ganong style na? Ano? Actually, ganun na ako bago pa ako magsunugan sa Kumu. Ang Oo, kaso, oo. hindi naman, hindi naman, hindi kasi big stage eh. Etong Mm. big stage na ng mga marami nang nanonood talaga. First time ko maka-experience ng siguro 1,000 tao or 500 na tao. Doon ko na parang dahan-dahan ko siyang ina-adjust kasi sa totoo lang para sa fans naman talaga yun eh. Hindi mo Mm. pwedeng sabihin, tang ina kayo mag-adjust. Pwede naman Mm. kung anong trip nyo, pero para sa akin, kailangan sumaya yung fans. Hindi naman Mm. pwedeng ikaw lang nakakaintindi sa sarili mo, di ba? Parang ganun. Oo, oo. So, makita rin naman natin maganda yung pagtanggap sa style mo. And Oo. isa sa mga pivot or isa sa mga adjustment na napansin namin itong last, yung binabanggit mo, nagre-rebat na ako, alam mo yun, may marunong na ako mag-rebat. So dati, rat-rat ka lang talaga, walang, kumbaga ano yung piyesa mo, rekta lang. Medyo ano kasi, di ba nga, galing akong sunugan sa Kumu. Mm. So, yung judges doon fixed or alam mo na kung Mm. sino yung judges eh. So, Mm. parang ginagawa ko doon, dahil nga yung mga audience doon, judges doon, kumbaga fini-feed ko lang din kung ano yung gusto nila. Kaya mas nakukuha ko Mm. yung judges decision. Kaya Para ngayon, sa, nagdagdag ka na. oo, dito sa pag big stage naman, kumbaga tinitignan ko kung ano yung effective para sa akin, ano yung hindi. Tapos tinatanggal ko yung ito, siguro less lang. Siguro 4-bar setup, siguro sa isang round, dalawa lang or isa. Mhm. Parang ganun. Hindi pa rin siya pwedeng mawala. Mm. Pero kailangan, kumbaga, nakatimpla talaga siya para gumana siya sa stage. Hindi rin pwedeng seryoso ka masyado, ang haba, tapos Mm. medyo tahimik, hindi rin pwede. Para sa akin lang hindi pwedeng Mm. tahimik yung crowd. Hindi pwedeng, hindi rin, hindi rin naman pwedeng sobrang, kumbaga, one to ka lang. Hindi ka Mm. rin, sa paningin ng judge, uy, parang puro ka lang jokes Parang Mm. walang laman. So, Ah. yung balance, importante talaga siya. So yung yung nabukas na perspective na yun na, oo nga no, sa Kumugan, pare-pareho yung judges. So pwede kang mag-run doon na yung style mo nakabase doon sa judges. Kasi technically parang 1/4 na sila ng audience eh. Kasi mga Mm. MCs lang din naman yung nandun. Tapos sa mga pag-random na yung judges, ibang approach nga yung wala lang, napansin ko lang kasi 'di ba ang dami nating napapansin dito na hindi natin na-consider dati. Kunyari, na sa Kumugan, pit style tapos yung mic hindi siya sumusunod sa'yo. So pwede kang gumalaw-galaw ng kahit ano yung sinabi ni GL, 'di ba? Tapos ito ngayon naman sa judges. So ang daming
intricacies ng nangyari sa battle rap. YOLO Eclipse. Yeah. Na yun nga, connected lang doon. Since sabi mo nga, parang small room ka doon sa Kumugan. Pero yung first battle mo sa flip top, ano rin eh, hindi rin naman crowd agad din eh, di ba? Ano lang din. Yung kay Don Pao, sa ano pa rin eh, parang mga MC pa rin yung kasama doon. So ano yung adjustment mo just in case na, yun, yung transitioning naman, na slightly lang doon sa ano, yung kaibahan yung from Kumugan, since doon ka namin, or most of us, doon ka nakilala. Tapos doon sa debut mo sa flip top. Nung debut ko kasi sa Flip Top, di ba December yun, dalawa yung pinaghahandaan ko. Si Harlem, tsaka si Don Pao. So, naapektuhan yung pagpe-prepare ko. Kumbaga may commitment ako sa sunugan, parang final, parang para siyang ahon din siya ng sunugan. December. Tapos debut battle naman, invitation sa ahon. Tapos na wala nang tryout, rekta na. So laking opportunity nun. Ginawa ko, tinanggap ko ng sabay. Ngayon, kay Harlem, imbis na body bag sa akin si Harlem, parang ang inalamang pa siya. Kay Don Pao din, ganun din kay Don Pao na ano niya pa ako. Pero siguro kung isa lang yung battle ko noon, isa lang yung pinaghahandaan ko sa kanila, mas maganda yung resulta, parang ganun. Nahati yung attention mo rin eh, no? Pati ideas. Buti hindi naman naghalo yung versus mo. Bale, si Harlem, ang ginawa niya, dalawa rin yung laban niya eh. Hindi niya pinagandaan si Mastafit nung ahon. Nag-focus siya sa akin. Tapos, Don Pao naman, pala. isa lang yung battle niya noon. Kaya, ano talaga, fully prepared. Yeah. Pero solid yung Nice. run mo sa Kumugan eh. Na, di ba champion ka nga doon? Tapos, with all the, ano ba ang tawag nito? Lahat na sinasabi ng tao sa paligid tungkol sa pagkapanalo mo doon. Pero, ano eh, that time, nung lumabas siya, fresh eh. Fresh na klase ng atake. So, parang hindi naman, hindi mo pwedeng, siguro sa issue, magagaling lang gumawa ng issue yung mga tao. Pero kung manonood ka talaga, until now, ako personally, kung may ipopoint ako na babalikan ko doon ko narinig yung mga yung mga chocolate, mga gano'n. Alam ko pa yung mga moments na yun. So, hindi siya mahirap paniwalaan. Pero yung sa Kumugan ba, yun yung first mo na champion title o hindi? Rap Lines, champion ako ng Rap Lines 2-on-2. Oh. Sunugan Okay. Kalye Pasig, champion ako noon. Tapos, yun, Sunugan Season 2 champion. Parang napanood ko pala yung Sunugan Kalye dati dahil napanood ko sa Kumugan. Hinahanap ko sino po yung Zaki? Ba't parang imposible naman biglang ganito na lang to. So may napanood ako na parang nasa bar kayo na medyo madilim. Yun ba yung ano? Ano May ngayong bang audience rin, no? Oo. May naalala ko dun sa video na yun. Yun yung Sunugan Kalye yun. Oo, tama. May follow pala akong question since twice ka sumali sa sa Sunugan, 'di ba? Parang ano yung kaibahan mo ng feeling mo nung first sali mo? Tapos may gigil ba sa'yo doon na hindi, kaya ko to eh, kaya ko pag-champion ito kaya nag-season 2 ka uli. Nung season 1 kasi, kakalabas ko lang ng jail nun eh. Siguro 3 months pa lang, tas wala na akong talaga. Kumbaga, ayoko na sanang bumatel. Mag-music na lang ako. Yun yung nasa isip ko. Tapos, may tropa na nag-convince sa akin, tangina mo, bumatel ka. Si Tonzi yun. Si Tonzi Kugi. Si Tonzi. Shout out. Tangina mo, bumatel ka. Huwag kang tanga. Wala kang mapapala dyan sa music ko. Parang ganun. Bumatel ka. Lasing na lasing siya pumunta ng bahay. Real talk pala. Tapos, yun. Lumabas yung poster ng Sunugan sa Kumu Season 1 na parang naghahanap nga sila ng MCs tapos 200,000 yung Dahil nga Sunugan Kalye champ ako,
Nag-message ako kay Mike. Mm. Kuya, baka pwede ako dyan. Ganun. Tapos dahil kakabalik ko lang, parang ginrant sa akin ni Mike yung Mhm. yung slot. Tapos unang kalaban ko si Mzite. Mm. Mhm. Ah, yung run ni Mzite, parang ang lakas niya sa flip top noon, tapos medyo Oo. di pa ako ganun ka-confident kasi parang ang laki ng tinalon ko sa competition. Oo. From yung mga sunugan Kali MC, wala naman mga ano yun eh. Kumbaga, hindi naman ano yun eh. Tapos biglang Mzite na talagang kumbaga, nasa Pro League. Mhm. Nasa isip ko noon, basta makapag-perform lang ako ng maganda. Yun lang, okay na ako. Pero inano ko, kumbaga binuhusan ko siya ng preparation. Yeah. Tapos, nung siguro parte lang din ng swerte, pang nung naglaban na kami, ang lakas ng reaction nila Looney sa akin. Tangina, ang lakas ko pala. Ay, kaya ko pala itong mga to eh. Parang ganun. Mhm. Nung na-realize ko, tangina sila Looney nga. Mhm. Natutuwa sa akin. Kaya ko pala to eh. Parang dun na ano. Tapos, Ah. pero parang in-expect ko kasi nung kay Mzite, mababadibag talaga ako kay Mzite kasi kumbaga yun nga, yung skill level, ang layo ng pagitan, experience, Mm. parang doon ko titignan eh. Tapos nung naglaban na kami, ayun, kaya ko pala siya, parang gano'n. Doon din na-build yung confidence ko, dahan-dahan. Oh, pangita naman sa mga video eh. Oh. Yung first salang mo eh, di ba? Sa mga grabe Pero yun. lala din kasi ng lineup dun ah. Kumbaga, Oo. pag inano nila sa isa buhay, yun yung mga niyayabang nung pag nanalo kayo, no, na sasabihin nila, mas mahirap yung bracket namin. Pero yung Kumugan, putek, yung buong lineup ng Kumugan. Tapos ano pa yun? Parang prime yun ng 3GS eh. Mm. Nung kasi Mm. 'di ba ang pinaka-angat nila nung pandemic kasi Mm. parang sila batak na batak sila sa battle rap nung mga panahon na yun. Tapos yung biglang may Zaki na na so nung nakita mo yung lineup ng mga lalabanan mo, naisip mo ba na pupunta ka sa championship at least at mananalo ka talaga nung una-una pa lang? Nung kay Mzite kasi, parang yun nga, parang may doubt ako sa sarili ko. Mm. Tapos after, nung nanalo ko kay Mzite, parang doon naman, Doon na siya parang champion na ako. Ganun na sa isip ko, Oh. parang ganun. Kasi parang lang pala siya. Kasi nung Sunugan Kalye, di Mm. ba galing akong rap lines. Pag doon pa lang sa pagkita ko, sino nung champion dito, alam ko na, talo na to sa akin. Yung mm, champion ng Sunugan Kalye, parang ganun ko na siya tignan. Kaya ko to. Mm. Champion na ako dito. Tapos nakuha ko nga. Pero nung etong Sunugan sa Kumu, medyo may doubt ako kasi nga, puro flip top MC. After nung kay Zite, doon na ako nagkaroon ng confidence na kaya ko to i-champion kasi si Zite Mm. nga isa sa pinakamagaling nila eh. Mm. Mm. Anong stage nung ay hindi pala meron bang stage sa tournament na 'di ba confident ka na nga na-build mo na yung confidence. Pero may stage ba doon or may laban doon na feeling mo tagilid ka? Bukod Philip doon kay MZ. Kay Lipcram na. Philip Cram. Kasi 'di ba after ko kay Zite, Romano. Ay Tapos na nung laban ko kay dibdiban kayo Romano. doon eh. Lit yan. Tapos nung laban ko kay Romano, pagbukas ko ng Facebook ko, boom! Tangina 99 lahat ng kasi nga parang naka-live siya, 'di ba? Naka-live stream siya tapos nag-aaway kami. Ah. Yun yung gusto ng mga tao eh. Mga Beef, problema no. eh. So, after no, nung nanalo nga ako kay Romano, so medyo overconfident din ako. Tapos, nung nakatapat ko na si Lip, tangina, lakas din nito ah. Parang kay Lip Crom, parang, oh shit. Tapos nung hindi ko sure kung sino mananalo. Hindi kagaya nung kay Romano, parang sure ball ako 100% akin. Mm. Yung
yung kay Lip Cram, parang nag-aabang din ako kung sino mananalo. Parang gano'n. Oo. Di ako confident na akin talaga siya or Mm. kanino pa mapupunta. Para siyang either way. Pero alam ko, maganda yung pinakita ko. Pero ang ganda rin ang pinakita niya. Pinakita. So, Mm. hindi ko siya ma-measure kung akin ba talaga yun. Parang gano'n. Up until i-announce no? Oo. Nag-aabang ka pa. Lakas nga ng laban nyo. Tag nito, yung kay Romano, di ka naman nawala sa pyesa mo, mas lalo kang nanggigil. Kasi after nung laban ko kay MZite, kumbaga, ang dami niyang fans, ang dami nagalit sa akin. Mm. Siyempre, no-namer ako na MC, tas nakalusot ako sa idol nila, di ba? So, chamba, kay MZite dapat yun, ha? Walang So, pag natalo ako kay Romano, ibig sabihin, chamba nga lang yun. So, dun galing yung gigil ko. Ulul, anong chamba? So wala, hindi naka-distract sa'yo yung mga pisikalan na yun. Parang mas pa ako Kasi, kumbaga bago lang din ako. Tapos gutom na gutom pa ako. Ganun. So, hindi siya naka-apekto, distract, wala yun. Ayos. Meron kasing mga bago Binabaran ng water gun ni Yangon. Di nagsasaka. Mga palag talaga ito Oo nga pala, may ganun pa. Pag doon ako nakakita ng, although kasi sa stage yun, siguro sa flip top kasi mas may restraint siguro yung mga MC siguro, tsaka may rin ni Enigma. Pero pinisikal ka ni Romano, binasa ka ni Young One. Meron pa bang mas masahol na ginawa sa'yo habang nagbabattle? Alam mo yung sako? Sako? Sako na may flour. May ano pa? Ano may ginawa? Residue pa lang. May mga konting flour. Ginanon sa ulo ko. Wala na sa wala na sa yung YouTube. prank? Parang parte ng nila. Parte ng scheme. Lalaki, sinako. Parang kidnap o ano? Hindi ko Naalala mo ba? wala Isasako ba sa battle? Oo, 2-on-2 battle yun. 2-on-2. Sa sobrang bastos, hindi pa nilinis yung sako, no? Sa sobrang bastos, hindi pa man lang nilinis yung sako. Puno ako na rin. Yung pag pinagpag mo, alam mong, aasbok pa putik na. Tinuloy ko yung round 4 arena. Professionalism. Professionalism. Walang video yun? Walang video yun? Wala na. Tinry ko nga hanapin pero rap lines yun. Ang daming kalokohan din ginagawa sa rap lines na parang naalala ko nalimutan ko lang yung pangalan. Yung umalis siya ng round 3, yung sabi niya parang gusto mo bastusin talaga kita, aalis ako dito na hindi ko tinatapos yung laban. Tapos umalis na siya. Umalis na siya. Habol-habol ng camera. Si Lord Manuel ba yun? Si Lord Manuel. Tama. Si Lord Manuel. Ang kulit no? Pero buti hindi pa nangyari meron kasing reel ngayon. Do alam ko sobrang amateur o parang trip-trip lang yun Yung pwede pa sambal, tapos yung tinambal niya yung... Nakita mo na ba yun? Yung pwede pa sambal. Sa mga ganyan, sa mga amateur league, siguro katuwaan. Lumubos pa mangyari yung mga ganun Pero sa flip top. Saka yung scheme sa tulak. Alam ko na. Riprap. Yung sa riprap. May nag-scheme sa balance. Pero may tanong ako. Kasi recently napanood ko yung Man W ba yun na laban ni Zaki. Pero para sa akin panalo ka doon. And yung pang-distract, tapos kahit yung walang reaction yung mga audience, yun yung mga usually na nakaka-choke sa mga MC.
Pero ikaw parang isa ka dun sa mga immune sa yung choke na mahaba. Ano sa tingin mo yung nagiging difference nun? Ano sa tingin mo yung dahilan ba't nag-choke ng ibang MC? Ba't ikaw hindi masyado? Kahit may mga ganong distraction. Ano, siguro sa experience din, tsaka nakapag-perform na rin kasi ako sa iba't ibang stage kahit sa music. Nakakasama ako sa Moro Beats, kahit Mhm. pero nga UP Fair eh. Hindi naman ako dapat nandun kasi hindi naman ako Oh. music talaga eh. Pero kumbaga yung mga hindi ko forte na nasasalangan ko din. So pagdating sa battle, wala na. Kung sobrang kapal na ng mukha ko, parang ganun. Mm. Solid, solid. Ang dami mo na napuntang uncomfortable na sitwasyon eh, no? So, Mm. chill Tsaka, na. pag nag-choke ka sa battle, ano ba reason ng pag-choke sa battle? Ano, underprepared ka o it's either unprepared or naalog ka talaga ng sobra sa sinabi ng kalaban mo kaya na-choke. Mhm. Pero sa akin naman, ano, feeling ko sa akin kahit kung unprepared ako, makakapag-freestyle ako, hindi ako tatahimik eh. Kahit Mm. hindi ko na material yun, kunyari wala na akong written, hindi ako tatahimik, magsasalita lang ako ng kung ano-ano doon. Huwag lang ma-choke. Ah, freestyle, ba't ka naka-shades? Sabi, bakit ka naka-shades? Sabi, Oo. Sa Tatry ko ano, yung best ko para tatry ko yung best ko para ma-entertain pa rin yung crowd. Kung sakaling mangyari sa akin yun na makalimutan ko talaga yung round ko, magsasalita na lang ako doon. naalala ko may Ano? battle ka kay sa favorite ko yun, kay Unico. Yung first round magre-rebat ka sa kanya kaso nakalimutan mo yung rhyming. Naman, tulak daw ako kumakapit sa patalim. Puta, nagkamali ako ng rebat. Bobo kasi nito. Ginanon mo na lang. Tapos, nung that round din, sinabi mo, oh, body bag pa rin, oh. Kahit round. Parang, parang wala akong pakialam kahit mag-stumble ka on that thing. Kaya sobrang pangitan na, Ina, all style. pag nung sa moment na yun, parang umurong yung itlog ko eh. Oh, mali! Shit! Kakasimula pa lang ng rounds. Tapos tournament yun eh. Oh, pero Oo. buti na nga lang, Pero medyo, nadala mo pa rin eh. Oh. unang simula. Pero prepared ako nun. Kumaga, yun nga, hindi, yung rebat na yun, hindi ko siya pinag-isipan. Tas parang sobrang excited ako. Kaya parang nag-jumble yung nasa isip ko. Ganun. May mga ganun talaga. Yun din yata yung sinabi ni Vitrom sa atin eh, di ba? Na parang round 1 niya ng championship. Sabi niya, hindi ko gets pero sobrang preparado ako nun na talagang energy. Minsan energy lang din ng crowd na binibigay sa kanya. Lalo na nung finals. Kaya sabi niya, stumble daw siya dun sa pyesa niya eh. Pero ang maganda nga, nakita namin sa ginagawa niyo is hindi mabablangko. I mean, kung mablangko, hindi hahayaan na dead Oo. air kasi yun yung parang ang hirap din na sa ngayon yung crowd na bawiin na pag na-disappoint sila sa'yo tapos paano mo siya babawiin. Hindi, makinig pa rin kayo sa akin, maganda to, 'di ba? May mga ganun. So, kahit minsan observational lang, huling-huli. Kagaya ng yung hindi ko alam kung stumble yun or choke yung kay Kayram, yung sige, ba't ka naka-shades? Yung parang tinatry mo atang tinatry mo maalala yung verse mo tapos sabi sa ni Kayram, okay, freestyle ka muna, freestyle ka muna. Hindi, kasi, iniisip ko kung magra-round na ba ako o magre-rebat pa ako. Okay. Akala niya, parang nagcho-choke na ako. So parang, ina mo, ba't mo ako tinutulungan? Parang gano'n yung pinaka-shades. Parang gano'n. Pero hindi Yun nga, ako, walang rhyme yun eh, di ba? Pero kuha yung crowd eh. ano ba yun, after nung niya, no? After nung third round niya yun eh. Oo. Ang lakas ng round niya eh, kaya medyo, fuck. Gano'n yung nasa isip ko, paano pa ako mananalo nito? Parang gano'n. Oo. Pero sobrang dikit ng laban na yun. Tapos nitong itong nabagit mo na yung Moro Beach. Ito ay before ka pa pumasok ng
battle rap? Ano na una, music o battle rap? Battle rap muna. Kasi, Ah. ano, ano, kumbaga sa bahay namin, puro hip-hop na yung tao. Mhm. Pero, ako yung iba yung trip. Kumbaga, sa rap battle ako na nahilig. Dati hindi pa naman ganun katanggap yung rap battle eh. Parang, ano yan, mga nagmumurahan, ba't ka nanonood ng ganyan? Trip mo, parang ganun. Mm. Kung gusto mo maging rapper, ginaganon ako ng mga tito ko. Gusto mo maging rapper, Mm. gumawa ka ng kanta, hindi yung nakikipagmurahan ka dyan, damayan ng nanay, yan ba yung gusto mo? Mm. Parang ganun. Kaso wala eh. Ngayon, gets na nila. Gets na Mm. nila, yan pala yung rap battle. Ganun So din early pala. influence mo hip-hop talaga? Oh, hip-hop talaga yung mga tao sa ano. Dalawang tito ko, hip-hop. Mm. Tapos mga tropa nila, pumupunta sa bahay, mga skater, mga breakdancer, Mm. b-boy, mga musikero. So, doon Ah. talaga ako na-expose. Tapos, kahit sa music, hip-hop music, parang puro yun naman talaga yung tugtog sa bahay. Parang ganun. Pero si DJ Mid, Ano? as in tito mo talaga by blood? As in, Mm. totoong tito mo? Oo, okay. Oh, Stig. May ano din Parang pala, no? Kahit imposible, hip-hop no? na yung ano, yung environment, kahit pala yung mga hip-hop, Ganun din. meron ding apprehension before sa battle rap. Ngayon ko Oo. lang narinig yung ganong angle na ano, yung story na yun. Hindi siya hindi lahat smooth na nagra-rap din yan, okay yan. Pero may ano rin pala ano na ito yung hip hop, ito yung battle rap, iba yan. Pero at least ngayon nagme-meld na rin kasi sa Ahon may mga hip hop artists na nanonood dun na hindi naman nagba-battle rap na 'di ba nandun sila Heb last time. Ah, si Mr. Lefty una ko nakita rin dun sa nanonood. So lately bumabattle na rin siya. Pero ang early, tawag dito, influence mo sa music, anong klase ng hip-hop? Sinong mga artist? Sila Eminem, mga, yung Mm. talagang pinakinggan ko na, sila Mm. Eminem, si, dahil nga nakapanood ako ng rap battle, pinakinggan ko na rin si Looney. Mm. Tapos marami pa ako mga pinakinggan na artist, sila Nas. Oo. Tsaka minsan kung ano lang din yung pinapatugtog ng mga tito ko. Kung anong album Oo. yung tinitig nila ngayon, kung itong album yung trip nila ngayong buwan, parang yun na lang din yung masa-sound trip ko. Ay, bounce ka na Mm. lang din. Oo. Ay, nakat ko yun si Joseph. May tanong ka? Hindi. Wala naman akong tanong na nakat mo. Cut mo na lang yun. Hindi, Hindi pero kasi kanina nagsasalita ko eh. may ano lang ako. After Sunugan, parang naisip ko, after Sunugan na markahan ka na ng ano parang na feel mo ba na mas humirap na siya kasi parang before Sunugan yung parang kakagulatan lahat kayo na ang galing mo pala. Kahit ikaw ang galing ko pala, di ba? So after nun, meron na silang mga videos na pwedeng aralin sa'yo. Did you feel na mas humirap na siya after Sunugan? Oo. Tsaka gusto na nila akong katayin eh. Kumbaga, Oo. actually nung laban ko kay K-Ram, lahat ng pinanood kong laban ni K-Ram, parang bihira talaga siyang walang error. Parang hindi talaga siya masyadong maayos. Kung hindi choke, tambol. Kaya parang medyo, bukod sa tropa kami, parang yun nga, parang hindi niya naman inaayos eh. Parang joke lang sa kanya siguro yung rap battle. Tapos nung naglaban kami, inang lakas ni K-Ram. Nagulat ako. Minmaintain ko na lang yung composure ko. Shit, puta. Pero yun nga, na-realize ko na pag ako yung kalaban, wala sila, di nila ako, no mercy sila sa akin. Kasi nga, syempre, Pati ayaw Sak rin nila. Maestro no? Si Sak Maestro, tangina. Bago kami maglaban, di ba? Puro katarantaduhan lang yung ginagawa niya. Di ba? Tapos, syempre fan ako niya eh. Tapos, in-expect ko talaga,
kung maghahanda to, dapat sa flip top, yung mga mas matitindi Ah, laban. Bakit ako? Di ba? Parang ganun. mm. So, maling mindset din siya. Dapat, Mm. kumbaga, mas nag-ready pa ako. Although ready naman ako nun. Tapos yun, nung naglaban kami, putang ina, lakas sa Nilabasan ka na Kawasaki eh. hinga na lang ako malalim sa stage. Kasi pati yung mga kasama ko doon na dapat para sa akin nag-cheer, tumatalon na rin para kay Sak. Oo. Parang Wala na ka nag-fanboy nang kami ba? kakampi. May nakita akong comment di ko alam kung sa video mo, isang live stream mo, yung mga talo mo daw, best performances ng kalaban mo. Na ano ba yun? Napapansin mo ba yun? Or tinatanggap mo ba yun? Or naniniwala ka din doon? Kay Kairan, best performance niya yun. Wala pa siyang ibang napakitang mas maganda doon. Totoo. At noon, wala pa, di ba? Kay Sak, meron na. Si Sak, meron ng mga napakita Mm. noon. Pero isa sa pinakamagandang performance niya yung Yeah, laban niya sa akin. notable. Dahil sa laban niya na yon, umingay ulit yung pangalan niya. Tapos Mm. parang, Sak Maestrong Preparado is back! Ah, Parang Tapos ganun. susunod na laban. Excited na ulit lahat ng fans. Ano na feel mo nung mga next battles? Di na naman siya. Di na naman siya ganun kaano. Parang naisip mo, boy, pang ano sa akin naganda. Tapos yung mga Ako next yung battle, di na napag-abutan. masyado. Ano yun? Parang dapat binigay mo na lang sa akin yun para ako na yung nag-round 2 eh. Mas maganda pa si parang ganun. Actually. nabuhayan nga yung tao doon, no, dahil sa ginawa niya sa'yo. Parang tuloy-tuloy na yung no disrespect naman, pero parang tuloy-tuloy yung decline niya nung time na yon na kada salang niya 80% nun freestyle na ano na alam mo yun. Tapos biglang nagpakita siya ng gano'n na ang tagal ng wala. Tapos nabuhayan tuloy yung mga tao na parang i-revise ulit natin yung mga ano natin, GOAT list natin. Andiyan na ulit si Sa. Nasa top 5 na uli, oh. Lumalaban na ulit. Pero Sobrang siyempre hype ibang ng laban feeling na yun. yun. Sobrang hype ng laban na yun, di ba pinagtapat sila ni Disaster. Parang, Disaster. Tapos parang nabibring up na ulit yung Looney versus Sak Maestro conversation. Pero yun nga, naputol ulit. In a way parang naisip ko ngayon, parang kasi si Sak, ano din siya eh, parang bulaga din siya nung mga debut niya sa flip. Parang sobrang lakas kaagad pagkasalang eh. So parang parang magandang matchup nga yung nangyari sa inyo kasi pareho kayo na parang pagsalang sobrang lalakas na kaagad sa paningin ng mga tao. Tapos kaya rin siguro nilabas niya yung Kawasaki doon. Wasak kung Kawasaki. Siyempre magkaharap kami, 'di ba, habang kasalukuyang nagaganap yung laban na yun. Nakita ko talaga kay Sak kasi kumbaga fan ako ni Sak kahit nung sunugan sa Kumu days ko, mini-message niya ako. Parang improve mo yan, bro, ganyan. Pag nanalo ka dyan, mas maraming doors ang mag-open para sa'yo sa career mo. So, mataas talaga respeto ko kay Sak. Bukod pa doon, fan ako ni Sak talaga since simula nung nanonood ako ng rap battle, fan na ako ni Sak eh. Nung naglaba kami, magkaharap kami, nakita ko talagang seryoso siya. Alam mo yun, yung parang hindi talaga siya magpapatalo. Nakita ko sa mukha niya na galit na galit talaga siya. Na hindi ko in-expect. Parang hindi na ito yung kuya na nakakausap ko. Nawala bigla eh, no? May mga ganun kayo mga kuya-kuya kasi parang sa isang interview, di ko alam kung naka-upload na by this time yung parang na-mention din ni Invictus na may mga kuya figures na daw ngayon sa flip top. Kasi imagine mo 15 years na yung flip top oh. May mga kuya figures na sa flip top. May mga ganun ka na sa rap battle. Yung mga kuya talaga kuya mode sa'yo or mga namamalo. Pag sinabi kasing parang kuya mode, parang ayaw kong kalaban yan, parang vibes ko yan.
Tsaka parang mas matanda sa akin, bilang nagsisimulang artist, pwede ko rin silang tanungan ng mga hingan ng advice. Parang Oo. yun yung mga ganong kuya. So, Mm. yung mga ganun, minsan nagtatanong-tanong ako kay Looney o kung sino man nandun, si Sinyo. Kumbaga, hindi ko naman sila masyadong yung close na close. Pero kung magtatanong ako sa kanila, sila yung mga tinatanong ko. Mm. Artist na matagal na rin. Ganun. Si Sak. Kaya mas nagulat ka nung binigyan ka ni Sak ng bigla kang pinakitaan ng gano'n. Tsaka yung reaction ng tao, parang nung Kawasaki line, parang Hmm. uga talaga yung buong venue. Second stage nun eh. Hmm. Oo. Sak is back! Tangina, kaya hihingang malalim na lang eh. Baka kung iba nga hindi na nakaspit eh, no? Oo. Pero ano lang, proud lang ako sa sarili ko noon dahil parang present lang yung isip ko na Oo. wala, ganun lang talaga si Sak kalaban mo eh. Malakas talaga yung reaction. Wala yun. Kaya Hmm. hindi ako nawala. Hindi, na-maintain ko lang yung composure ko dun sa stage. Itong may nabanggit lang nila kayo na 15 years na yung flip top. Kamusta experience? Kasi nakita namin napasayaw ka ba doon sa 15th anniversary ng flip top? Oh, daming Hindi, binig. nagtago kami. Ano nangyayari? Parang, Nagtago kami kasi pag nakita kami, papasayawin kami dun eh. Doon kami sa bandang likod. Nakikipag Ah, sa ibang MC dun. ito, ano lang, kasi nakikita namin yung clips bilang fans. Siguro marami nagtatanong, kamusta yung overall experience ito? Kasi parang ang huling update niya ni Igba, parang nawalan ng venue, di ba? May biglang Ah, nag-back out yung venue. Pero nung natuloy na, kamusta yung experience mapasama ngayon sa, ano po siya, 15 years na yung liga sa ganong klaseng celebration? ang saya kasi yung mga taong nandun, ma-access mo sila eh. Makakausap mo sila lahat. Mm. Kumbaga, kung may tanong ka about sa akin kasi gano'n eh. Kumbaga, ginagawa ko na rin siyang, yung mga Network. lakad ko, ginagawa ko na rin kapaki-pakinabang. yun ah. Nagne-network na rin ako. Kunyari, ayan si Sinyo. Tol, paano mo Mm. pinapaandar yung real jokes? Ganyan, anong ma-advise mo sa akin? Ganyan, ganyan. Kasi Mm. Sinyo naman, ganito gawin mo, Tol. Ganito gawin mo, ganyan. So, Mm. nakakuha ko ng gems mula sa mga successful na business owner. Kay Mm. Loons, pag ganun, tanong-tanong din. So, yun yung para sa akin masarap talaga. Bukod pa doon, nag-enjoy kayo, nakalasing kayo. So, mas masaya. Mm. Generous talaga 'tong mga no? I mean even nung nakausap namin si Sinyo sa interview, di rin siya nagho-hold back sabihin na, even after the interview, "Ito tol gawin niyo 'to, ito gawin niyo." Tapos shine-share niya rin na, "Sa marketing ko ito yung nangyayari, ganito ko pinapagalaw." Na solid lang din na may may access ka sa ganong klaseng network as someone na nag-uumpisa. Pero kumbaga ginagawa mo rin yung role mo na hindi naman yun pupunta sa'yo na, "Zaki gusto mo ba matuto?" Hindi, kailangan puntahan mo, kailangan tanungin mo, lumapit ka at, maging alam mo yun, maging willing na student ka rin kasi makikita din naman nila kung Oo. ma-pride ka or ayaw mo makinig, eh. Kasi, kumbaga nonsense din marunong ka dun. Doon na nga, tatanungin mo na lang eh kung paano. Ah, Bakit hmm, pipilitin mong hindi mo alam, di ba? Bakit stay mm, kang hindi mo alam dahil lang nagmamarunong ka? Eh, ayun na oo, nga, ginagawa niya na nga, meron na nga siyang oo. malaking bakit di mo na lang tanungin? Di pag hindi ka Oo. sigot or di ka pinansin, di okay lang. Do'n ba sa nangyaring event hindi naman kailangang i-spill yung no, pero may mga naka-lineup na bang battle na aabangan sa'yo ngayong taon? Ine-expect ko nga nung nung ani, baka doon na mag-announce ng mga lineup, mga ganun. Ah, Kaso wala pa. So, Wala pa, wala pa. oo. waiting din ako. Pero personally, plano mong bumattle pa rin ngayong taon or more on music? Kasi meron kaming nakausap na music muna siya, ikaw personally? Ako gusto kong hindi ko rin kayang
mag-music lang ng mag-music kasi hindi ko ganun ka na-enjoy. Na-enjoy ko lang yung music pag purgang-purga na ako sa battle. Pero yung pinaka main na gusto ko talagang gawin, battle. Kumbaga, yun yung parang ano, yun yung basketball ko eh. Parang gano'n. Oo. Ligang labas lang yung ano, music, no? Tapos, Ah. Etong ano, pagre-review mo sa channel, hindi ko na rin alam. Kailan ba 'to nag-start? Nung after ng laban ko isa, Okay. After ng laban mo kay Isaac. Paano, bukod sa, okay, viewership side, so K-Ram kung nanonood ka na, hindi na 83 yung subscriber ni Zaki dito. So bukod sa viewership, bukod sa monetization or anuman part, ano pa bang benefit nito na parang hindi ko masasabing force ka eh, pero mas marami ka sigurong napapanood na ngayon. Ewan ko kung same sa consumption mo dati. Pero sa ginagawa mong battle review, ano pa naging benefit dito sa battle rap for you? hindi, na-realize ko kasi sa panonood ng battle, kahit normal na araw, nanonood talaga ako ng battle, 2 to 3 battle. So, bakit sa tagal ko nang ginagawa yon, bakit hindi ko siya pagkakitaan at magbigay ng opinion? Di ba? Bakit hindi ko pagkakitaan yung opinion ko at kumbaga sa tagal-tagal ko na lang siyang ginagawa? Bakit hindi ko na lang din i-share yung mga nalalaman ko din. Tapos nakakapag-interact pa ako sa fans. Tapos lumalaki yung platform ko. Pag naglabas ako ng music, meron na akong automatic na makikinig sa akin. So, yun yung bukod pa doon sa pagpe-prepare ko sa battle, nakakaano rin siya. Para siyang reminder. Kasi dati may mga keynotes ako sa sa pagpe-prepare sa battle. Alam mo yun, parang may mga notes ako. Build momentum. Add more details. Mga ganun ako eh. Yun. Kung saan ako bibilis, saan ako magjo-jokes. May mga ganun akong Tapos, minsan hindi ko siya nagagawa. Kumbaga nandun na lahat ng notes, hindi ko siya nagagawa. So, pag nanonood ako ng battle, mas parang reminder siya sa akin na yun yung mga kailangan kong gawin sa stage, sa ganyan. Meron isang example si Jozo lagi. Ano bang battle yung sinabi mo na napanood ni si Zaki? Parang sa isang review mo kay Sinyo, isa sa mga observation is si Sinyo nagpe-perform para sa tao. Yung pag magjo-joke siya, yung punchline binabato sa tao. Kaya Tama naman, di ba? yeah. Effective naman, di ba? Parang napansin ko sa mga sumunod na battle mo nun. Ikaw din, pag nag-rap, nakaharap ka na din sa audience. Ano ba yun? Tapos Mga learnings yun? tapos mas maingay na yung crowd sa akin ngayon. Nung in-apply ko yun, mas maingay na yung crowd sa akin ngayon. Mas malakas na yung reaction sa akin. Kumbaga dati, may mga punchline ako na hindi, imbis na may masayang reaction sana, hindi. Dahil lang yung placing ng katawan ko mali or yung angle ng ko. Pero pag yung basically kasi sa stage parang artista eh. Sino bang magre-react yung kalaban mo? Hindi naman yung crowd eh. So, yun, observation ko lang kay Sinyo kung bakit siya laging kumbaga yung tao mas matindi yung reaction sa kanya. Bukod sa tono niya, bukod sa jokes niya, isa yun sa kumbaga yung connection talaga ng crowd sa MC dahil nakaharap siya sa crowd. Galing, no? na kumbaga triple purpose na yung panonood ng battle dahil may reminder sa sarili, tapos lumalawak yung platform mo, kumikita ka, tapos na-apply mo sa susunod na battle mo, nagiging effective eh. So, dun din namin talaga nakita na parang nangyari doon. Parang si Jonas, nung in-announce yung ahon, tapos nagre-review siya puro battle ni Zedlock. Na parang sabi namin,
Putik to, sulit oras na ito Parang pinapanood yan na si Zendlock. Kumikita pa siya. Basta sa'yo din, anong napanood namin yun nga yung kalasi niya na parang naka-video na, natututo pa, astig to. Pero syempre, part mo doon is i-apply siya, no? Speaking of crowds, para sa'yo as a performer sa Flip Top, no? Alin anong receptive na crowd na na-try mo ng magpag-performan? Davao tsaka Cebu. Davao. Ewan So, yun ko ba? talaga. Oo. Siguro, Davao tsaka Cebu talaga. Yung Pakusgan pinaka na parang yun, tsaka energetic na crowd. Yung Mm. parang kahit ngumiti ka lang, magre-react na. Yun. Astig na. Siguro kasi ewan ko may factor din. Kasi ako sa CDO na ako natira So, ewan ko may factor din na doon sa Mindanao at saka sa Davao, hindi ganyan kadami yung times na may flip top event. So, parang para din, alam mo yun, incentivize kayo na bumalik, alam mo yun, ma-excite kayo na bumalik. Dapat tayo, pagdating nila doon, welcome na welcome talaga kayo no? So, sino ba yung nagsabi ng ganun din? Sila Atom Cygnus, no? Mm. Parang sabi nila na sa interview is yung gubat crowd yung pinaka nagpa-feed sa kanila na kahit binabagyo kami, sige, perform pa tayo kasi yun yung time doon na binabagyo sila. Ayos may Saka ganong contrast. sa Cebu, nung laban ko kay Sak, kahit sobrang, syempre mas favorite si Sak doon, di ba? Ang dami pa rin nagre-react sa akin. So, talagang may mga nag-cheer talaga na, Zaki! Zaki! Meron talagang mga ganun. Hindi siya puro kay Sak lang. Pero sa video, hindi siya masyadong kita. Pero bilang ako na nasa stage, meron talaga makikita kang nagro-root talaga sa'yo. Tapos nag-iingay talaga sa'yo. Magkatunog na rin May ilang yung sa'yo. Sa Yun na, sa akin. Yun na lang yung bibigkasan nila. Yan mga joke ni Lowy Clips. Ano ko lang, sundot ko lang pala, nakalimutan kong itanong kanina. Balik ako doon sa review, Boss Zaki. Kasi isa sa pinaka-favorite ko review sa Break It Down, yung kasama ka ni Boss Loons. Kasi parang, parang nirepresenta mo rin kami that time kasi madami ka ring tanong during that Break It Down with him. So, pwede mo ba nga na makwento yung una kung ano yung Experience. reaction mo na uy, in-invite ako ni Loons dito. Tapos yun, paano siya nagsimula din yung experience mo? Since feeling ko isa rin siya sa rason na pa-inspire sa'yo to do also a review. Battle. Yeah. Yun, para nga siyang actually nung since sunugan days na parang nakakahalubilo ko na si Loons. Para siyang magic sa akin. Para siyang kasi bilang battle rapper, 'di ba? Parang bilang basketball player nakalaro mo si Jordan. Parang ganun So, dream come true talaga siya. So yun, ang saya ko nung unang mga nakahalubilo ko na si Loons, nakakausap ko siya. Tapos, lalo na nung na-invite niya ako doon sa Break It Down. Bukod pa doon, pag na-invite ka sa Break It Down, kumbaga, hindi naman sa lahat ng tao nakikihalubilo yun So, laking sa akin, karangalan nun. Bukod pa doon, kumbaga tinake advantage ko na lang din. Tatanungin kita ng tatanungin, sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo. Yun na yung naramdaman namin na uy, talagang student of the game talaga na Sulit talaga no? Galing, no? Intentional yung intentional yung ganong paghahanap ng Oo, kasi 20 years na atang nag-rap yun Hindi mo naman mapupulot yun, yung mga nalalaman nun sa lang Tapos matatanong mo lang sa kanya ng ganun. Diretso, no? Rekta mo pwedeng tanungin. Recording this, hindi pa nalabas yung video nyo laban nyo ni 3D. Hindi pa. So, yun, pwede mo ba, tapos syempre, wala kasi nakapanood din sa amin sa live pa.
last year din. So, pwede mo bang makwento lang how's the preparation on that battle din? Kasi knowing na yung katapat mo, may belt din champion din So, alam mo, may dagdag gigil din ba? Or, Oo, yung ano lang. kasi nagigil talaga ako kay 30 kasi parang una sa lahat, comeback ko sa flip top. Mm. Diba? Tapos, syempre, alam ko nang aapihin kami, nag-PSP kayo! Mga masasama kayong MC! Parang gaganon. Agad yung tema ng mga expect ko na eh. So, bukod pa doon, parang gusto kong pamukha din na kaya may gigil ako, parang gusto kong pamukha na Lul, hindi pa. Oo. Gilaw ka pa, boy. Oo. Hindi pa Parang ubos ang ganun. Tagalog. Uy. Oo. Pero ang lakas ni 30 doon. May round 2 niya na na parang naagaw niya yung momentum ulit. Wow! Lakas ng crowd sa kanya. Tas, Pero piling ko dikit lang, tas mag-aaway-away na naman yung fans. 30 yun! Ganun naman lagi eh. Wala naman atong battle na hindi ganun unless puro Oo. choke lang nangyari. Pero dati, alam mo ba, parang pinipilit, gusto ko, pati sa comments manalo. Na-realize ko, tangina, wala. Kahit anong gawin ko. Ganyan talaga yung comments na yan. Kahit 1 year ako mag-prepare sa battle, walang, Laging meron. laging salungat. Hindi mo control na. Tama. Minsan nga body bag na talaga halataan naman body bag, meron ka pa rin mababasa na no? Hanapan ka pa rin ng tangina, puro ganyan lang naman yan eh. Pag joker ka, puro lang jokes yan, puro patawa. Pagka aggressive ka naman, puro sigaw. Ikaw puro comment eh. Oh. Nirebatan din. Yung nag-comment. Sa comments ko lang din yata ito nabasa na nadaanan ko na parang ano ka daw. Kasi yung mga fans mahilig yan na panibagong aklas, panibagong balakid, di ba? So may nabasa ko na ikaw daw batas na loony. Ganun yung nabasa ko. So ano ba, may mga inspiration ka ba? Kasi parang napanood ko rin nung nakaraan, sinasabi mo, ito si Batas. Nagsislant rhyme na dati hindi lang binabati ng tao. Tapos may mga ka ba? May mga inspirasyon ka sa parang Style. parang parang yung the perfect battle rapper tapos nilagay mo sa sarili mo, parang ganun. May ganun ka bang Kumbaga kung tawagin influence. may influence ka ba? Ayun, totoo yun. Pinapanood ko talaga si Looney, si Batas. Si Batas nung pinanood ko siya nung nagbago na siya ng flow. Di ba after niya matalo kay J-Skills, parang nagpalit na siya ng style. Yung doon ko na siya nagustuhan ng todo. Tapos si Looney, si Batas, si Sak. Yung mga naka-influence talaga sa akin. Nilagay sa Pero yung slant rhyme mo, sino yung yan? Pansan influence yan? Kasi mahilig ako makinig ng English na kanta. Tapos minsan binabasa ko yung lyrics. May nabasa ako sa kanta ni Kendrick Lamar ba yun? Sa kanta ni Kendrick Lamar yung sa Poetic Justice. Parang, and I know your taste is a little bit high maintenance. Pag binasa mo siya, ang layo ng spelling. Pwede pala yun. Pwede palang magka-rhyme siya. Pag sinabi, pero hindi siya magka-rhyme sa spelling. Ang layo niya sa spelling. So doon ko na-realize na pwede yun. Hanggang sa dahan-dahan ko siyang inad sa game ko. Tapos, yun. Yung mga nagsasabi na Harlem daw, ang layo. Malayo. Ang kasi, pansin ko sa slant rhyme, di naman siya style eh. Kasi di ba nung lumabas ka parang, si Zaki style yung slant rhyme. Ano lang naman yun eh, parang kahit nga kanta eh. Pagbigkas lang yun eh. Kay Looney, yung kay Looney before yun yung Quiapo na na Kapwa. Quiapo. Walang letter A sa dulo pero nilalagyan, di ba? Pero nag-work. Kasi nga, marami namang pronunciation yung mga salita. Kunyari, sa mga Bisaya, di ba yung mga LE nila na dulo, kunyari, noodles, parang noodles. So,
pag English pronunciation, may Tagalog pronunciation, may Bisaya pronunciation, ikaw bahala kung anong gusto mong gamitin. So malayo talaga. Yung kay Harlem kasi parang medyo pasadya na Mm. isaslant ko to para maganda pakinggan. Ganyan. So malayo talaga. Hindi siya style. Naalala ko nga pumitik sa memory ako nung sinasabi ni Zaki. Yung nung song hits pa, tapos binabasa ko yung lyrics kay Eminem. Oo. Marami siyang ganun eh. Paano naging rhyme to? Wait lang. Tapos Orange storage. May video nga siya, di pag ba, yung wala ano, daw nagre-rhyme sa orange. Sa orange. Oo. yun nga. Yung mga nagre-rhyme ng orange. Kaya, tama. Mostly nga sa English. Pero kasi na-translate mo well into, well, marami naman English rhymes. Pero, na-translate mo siya into the Tagalog, yung format, yung crowd din na nag-appreciate. Yeah. Okay. Sige. Patapos na yung patapos na yung episode. Meron na lang tayong last 4 questions, which is last 3 pala, na tinatanong namin sa mga nag-guest na MC. Tawag namin ay top pick questions. Unang topic question ay 3 battle mo na na-enjoy mo i-perform personally. Kay Poison, Mm. ah, kay Fukuda, na-enjoy ko rin. Fukuda. Siguro ito kay 30, nag-enjoy din ako nung laban ko kay 30. Pero marami pa akong mga battle na nagustuhan ko rin. Pero siguro dahil matagal na, hindi ko na siya masyadong Abangan nyo yung upload nung kay 3D. Okay, next topic question namin ay 3 bara or skema na pinaka-trip mong nasulat mo at na-perform mo. Ang dami ko na nasulat. Wait lang. Dito marami nagtatagal na MC. Yung kay Lip, uubusin ko ang kan. 3GS nung round 1, 3GS nung round 2. Aking fino-food trip lahat yan. Ngayong semis, 3GS din tong nagmumulti na banban. Mga rapper na tunog lata, uubusin ko ang kan. Tapos yung kay Romano na binibilog lamang siya ng kanyang circle of friends. Di ba nung malaya pa, pinakinabangan nyo siya? Nung nagka-problema at nakulong, pinabayaan nyo na? Di ba bayaw? Hindi lang kayo grupo, mas higit pa kayo sa pamilya. Eh bakit nung fucked up na? Di na kayo nagpakita. Nilimot lamang siya. Nung nagkaroon ng offense, binilog lamang siya ng kanyang circle of friends. Okay. Tapos, actually, hindi lang siya, the way ko siya sinabi nung panahon na yun. Yun yung isa din sa gusto ko yun. Kaya parang mas... With conviction no? Ano pa, isa? Yung kay Plaridel, yung pinakabobo sa division. Payag kayo? Eto teacher ng anak nyo. Okay class, today mag-aaral tayo kung paano mag-divide. Alright, 0 divided by 2 equals 0.5. 0 divided by 2 equals 0.5? Grabe, you're so bright. Sa buong Mindanao Division, ikaw ang pinaka-bobo sa division. Gusto ko siya kasi kumbaga kung paano ko siya inisip Tanda ko yun. na mangyayari, ganun talaga yung nangyari. Parang ganun. Parang in-expect ko na dapat laughter yung reaction ng crowd. Laughter talaga kumbaga na perfect ko yung landing. May mga naalala ko bigla dahil sa sinabi mo. May mga ganun pala, no? Kasi si GL nung na-interview namin, may mga times din daw siya na nag-choke wherein ang nangyari is hindi tugma sa iniisip niyang reaction yung crowd doon sa nung sinusulat niya, nung actual na. So nung parang sinabi niya daw na badang, dapat wala magre-react. Kaso tumawa yung mga tao.
nalimutan niya na yung kasunod. So, nung nabanggit mo yung kay Plaridel na pag nagtugma, tayo na mas mag-feed off ka talaga doon sa, oh, tayo na nag-work. Oo. Pwede. Pag hindi Oo. naman, yun, kapalan mo na lang yung mukha mo, lipat ka na next slide. Move on agad. Risky. Wag Risky natambayan. Skill din yan. Skill din mag-move on ng Alam next mo yung line. feeling na nag-rebat ka, feel Mm. na feel mo, tas walang nag-react. Ah, Crickets. ah, Ang pangit sa pakiramdam. Gagano. bago yung last na topic question, may naalala ko lang bigla. Saan galing yung dapat tatlo yung rebat? Ano? Tatlo dapat yung rebat. Isabi mo, kasi lagi mo sinasabi, oh, tayo na, nagre-rebat na ako ng tatlo. Tapos, nagre-rebat na ako ng tatlo. Yung, di ko alam kung napapansin mo yun pag nagre-rebat ka, tapos babanggitin mo na, teka lang, oh, nakatatlo rebat na ako, marunong na ako. Hindi, kasi na-realize ko nung sunugan Kali days ko pa lang, early days ko pa lang, marunong na talaga ako mag-rebat. Tapos nung nagsunugan sa Kumu, parang nagkaroon ako ng mindset na wag ko i-risk kasi puro tournament, di ba? So, pinsan yung mga rebat pwede mag-lead to error pag nagre-risk ka masyado. So, ginagawa ko, hindi ako masyadong nagre-rebat. So, parang nasanay ako na hindi na ako nagre-rebat masyado. Hindi na ako nagre-risk ng mga 2 to 3 rebuttals. Kaya nung napansin ko sa bawat rounds ko yun, na parang hindi ako masyadong nagre-rebat. Mahina yung rebat ko lagi. Tapos, tsaka yung nasabi ko lang na tatlo na yung rebat ko, parang ano lang yun, bullshit lang. Parang lang talaga ako doon. Take note lang, judges, ha? Take note, judges. Minsan parang ano lang, nambubullshit lang din ako sa stage. Enjoy ko lang. Akala ko may nag-advise sa'yo na dapat tatlo. Hindi, kunyari may tinanong ka, tapos sinabihan ka na, mga at least tatlo dapat ma-rebat mo, gano'n. So, wala naman. Wala naman. Pero may natutunan ako sa kung napansin niyo yung laban ko kay Lance, na parang na-over naman ako sa kakarebat ng nonsense. Tapos parang sinabi ni Shay na sa judgment niya na sumobra sa nakakamatay ng momentum. Nung pinanood ko, So, pag natutunan ko din na pag nagre-rebat, learn when to stop. Parang gano'n. Learn when to jump to your rounds. Pag mo minsan okay na yung nakarebat ka ng dalawang maganda. Pag mo pilitin pang tumatlo. Magandang observation din yun. Kasi ako as observers, as fans, parang dun rin ata yun sa laban mo na ni-review namin na parang may time na, di ba, medyo aggressive ka mag-rounds, yung talagang rektahan. Tapos minsan kailangan namin ng time mag-reset para pakinggan ulit yung round mo na aggressive kasi gali ka sa nagpapatawa tapos biglang galit na. Alam mo yun, so may time na yung momentum talaga parang wait lang ba, tapos na pala yung rebat game na pala. So may tama rin na parang gano'n. Minsan nabababad. Yung iba kasi parang ewan ko kung paano pero hindi nila mag-gauge kung kumonekta na o hindi or tama na. Tsaka napansin ko yung mga losses ko din kadalasan galing din sa rebat kay Pistol nung season 1. Tinatay niya ako sa rebat eh. Kumbaga yung sulat namin halos pantay lang naman. Pero kinatay niya ako sa rebat. Tapos yung rebat ko puro isa lang, tapos ang baduy. Kaya hindi mo tapos kay JD rin. Kumbaga para sa akin, mas maganda yung sulat ko kay JD pero mas magaling siya mag-perform tsaka mag-rebat doon. So, doon ko na-realize yung importance din ng rebattal na pwedeng magbago yung resulta ng isang laban dahil lang sa isang rebat. Parang Mzite Cripley, di ba? Dahil lang na-rebat na yung isang angle, parang nagbago yung momentum. Naagaw pa ni Zite. Pero kanina ka doon, sana. Mzite o Cripley? Nagtatali si Mzite eh. Sa review ko kasi, kumbaga, mas pumabor ako sa pagiging technical ni Zite. Pero kung
kung sinong yung basag talaga, asar talo. Para sa akin, kay MZ yung side na yun. Kumbaga siya yung naka-enjoy talaga dun. Napagtripan siya. Ni Creep. Gago rin kasi si Creep talaga eh. Hanggang ngayon sa Facebook napakakulit eh. Huling topic question, okay. So ginawa yung channel na to para kagaya namin umangat din yung appreciation ng tao sa mga battles nyo at ang iba pang MC. Ano yung 3 battle na ire-recommenda mong mapanood ng mga tao, whether casual yan, returning viewer, or kagaya namin na nanonood na hindi meron pa kaming namimiss, na pag pinanood nyo itong 3 battle na to, mararamdaman nyo solid tong battle rap. Kumbaga, kayo marami na rin kayo napanood eh. So, di ko alam kung feeling ko Kahit di para sa amin, para sa mga nanonood sa lang. nanonood. Kung bagong fan kayo ng battle rap, panoorin niyo yung Looney Abra, Shay Smaglas, panoorin niyo yun. Tapos, siguro, si Balakid. Ano ba magandang battle ni Balakid? Basta manood kayo ng battle ni Balakid. Kung bagong fan kayo, simulan niyo muna sa mga old gods. Tipsy D, bago nyo yung mga newer versions nila. Actually, parang ganun lang eh. Yung mga bago, newer versions lang din ng MC, di ba? Combinations at yun, newer versions nga ng mga luma. Kung ano naman, kung nanonood na dati tas natigil, ano yung magandang pampabalik na video? Panoorin mo si Zaki sa Sunugan. Yan! PSP. Kahit wala ng PSP, maganda yung mga nabigay kong laban doon. Ano pa ba? Ayun. Marami pwede panoorin. Si Looney. At ano lang, recent na ni-review mo na magandang panoorin. Umpisa, kunyari hindi pa sila nanonood sa channel mo. Ni-review mo na battle na sobrang solid para sa'yo. Looney versus Tipsy D. Solid man. Yan. So kung di nyo pa papanood yung mga review ni Zaki, punta kayo sa channel niya. Hanapin nyo muna umpisahan nyo daw sa Looney versus Tipsy D, tapos imaratan nyo na lahat, pati yung live. Manood kayo ng live. Tsaka sumali kayo sa gang ni Zaki. Ang ulit nga nun, may mga nagpapa-member eh. Kumbaga, in-introduce lang siya sa akin ng editor ko. Tapos, parang pwede pala to. Merong gusto maging member. So, tinuloy ko na lang. Ayan si Diles, member yan. Member tayo ng Shoutouts kay editor. Kay editor. Lagi namin napapanood yung mga editor. Okay. Huling tanong, saan ka pa mas pwedeng supportan at mapanood at ang mga upcoming mo pang release ng mga viewers? Ayun, magiging active ako sa YouTube ngayon. Gagawa ako ng content. Baka bagong segment. Wow. Or bagong kung ano-ano. Tsaka, abangan niyo yung battles ko. Yun. Merch, Baby Jack Apparel. Natuwa ka ba sa pagkakabanggit ni Zaki ni Kairam ng Baby Jack Apparel? Nung una, na-upset ako para sa brand ko. Kasi, bakit mo ginawa sa akin? Pero, after nun, na-realize ko na kahit anong sabihin nila, mas maganda talaga binabanggit nila kasi nadadagdagan ako ng sales. Kahit anong masama sabihin nila, nako-convert siya to sales. Solid. Ayun. So, salamat Boss Zaki sa oras na binigay mo sa amin sa Topic Squad. Kita-kits tayo sa live. Nanonood kami dyan sa live mo. Thank you. At salamat sa lahat ng nanood. Salamat sa lahat na nakitapik sa amin sa episode na to. Hanggang dito na lang. Topic Squad. Out. Yan ba yung Yes, sir.